Alright mga kadabarkads, maraming salamat po sa pag-click nyo dito sa ating video. Sana po ay mapatapos nyo rin ito. Bago po ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang napakaganda at mapagpalang araw po para sa ating lahat. Dahil ngayong araw po kasi ay gagawa tayo ng recap mula June 28 hanggang July 2, 2021. Pero bago po tayo magsimula, kung kayo po ay bago dito sa ating channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload. At uunahan ko na rin po kayo mga kaibigan, sapagkat sa video pong ito ay hindi po tayo gagamit ng kahit na anong pictures o video clips. Ito ay upang maiwasan na rin po natin ang copyright claims. Maraming salamat po sa inyong mga pangunawa. Simulan na po natin sa araw ng Lunes, episode 51. Nang mga panahon na iyon ay agad na tinawagan ni Raymond ang kanyang kaibigan na si Rita. Ito ay upang ipaalam nga sa kanya na sila ay nasa ospital kasama itong si Dr. Christopher, sapagkat na-corner na nga raw nila itong si Engineer Abad, kaya naman dali-daling nagtungo doon si Rita. At doon nga ay matyagang naghintay ang magkaibigan, kasama na nga itong si Tupe. Nagbantay sila magdamag dito kay Engineer Abad. Nang magising na nga itong si Engineer Abad ay doon inamin na lahat ang buong katotohanan kina Tupe at Rita. Hiniling pa nga nito na i-record daw ang lahat ng kanyang mga sasabihin upang maisigurado na nga ang kanyang statement, dahil ayon nga mismo kay Engineer Abad, baka daw kung ano ang mangyari sa kanya. Agad naman itong sinunod ni Tupe at ni Rita, at doon nga ay nalaman nila ang buong katotohanan na siya raw ang may gawa ng pagkalason ng ilog ng Barangay Talisay. Ito ay upang masira nga ang reputasyon ng Vela Mines, dahil nga ito sa pag-uutos na rin ni Mrs. Olivia Alvarez, at doon nga ay nabigla itong si Rita nang aminin ni Engineer Abad na alam ni Peterson ang lahat ng mga nangyayari. Ganun pa man ay humingi rin ng tawad itong si Engineer dito kay Dr. Christopher, sapagkat inamin na nga niya na siya raw ang nakipag-usap kay Mrs. Perla upang magsampa ito ng reklamo laban nga kay Tupe dahil na rin sa pag-uutos nga ni Olivia. Ito ay upang mawala ang lisensya ni Dr. Christopher at tuluyan na ngang umalis sa Barangay Talisay. Martes, episode 52. Sa pagkakataong ito ay agad na umuwi itong si Rita matapos nang malaman ang buong katotohanan mula mismo kay Engineer Abad. Humahangos, umiiyak. Nang makarating si Rita sa kanilang bahay ay nadatnan niya nga itong si Peterson na matyagang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Doon ay agad siyang kinumusta nito at niyakap. Agad namang pumalag itong si Rita at binato niya agad ang hawak niyang telepono sa pagmumuka ng kanyang asawa, sapagkat sinabi nga ni Rita na matagal na pala siyang niloloko ni Peterson at nagpakatanga daw siya dahil nagtiwala nga raw siya dito. Wala namang sinabi itong si Peterson sapagkat siya ay guilty. Nang matuklasan nga ni Rita ang buong katotohanan mula sa kanyang pinakatatagong telepono, kaya agad nagdesisyon itong si Rita na mag-impake na nga silang mag-ina at lumayas na sa bahay ng pamilya Alvarez. Agad siyang pinigilan ni Peterson, ngunit wala itong nagawa. Ayon nga kay Rita, papaano daw nasikmura ni Peterson na pati itong si Dr. Christopher ay idamay nila sapagkat wala naman itong ginagawang masama sa kanila. Sa pagkakataong ito ay wala nang nagawa itong si Peterson dahil nga tuluyan ng lumayas si Rita sa kanilang bahay kahit na panagmakaawa siya at umiyak. Samantala, humingi naman ng tawad itong kanyang ina sa kanya na si Mrs. Olivia, at ayon nga sa kanya ay hindi niya raw akalain na mangyayari ang lahat ng ito sapagkat nais lamang daw niyang maayos na agad ang problema nga nila kay Mr. Hans. Sa kabilang banda ay agad namang dumiretso itong si Dr. Christopher sa presinto upang ireklamo nga at magsampa na ng diretsong kaso sa pamilya Alvarez. Tinukoy niya na si Mrs. Olivia Alvarez at si Peterson Alvarez lamang talaga ang kanyang idedemanda. Sa pagkakataong ito ay agad namang tumawag itong si Raymond dito nga kay Dr. Christopher at ipinaalam niya na nag-alsabalutan na nga raw ang kaibigan niyang si Rita mula sa bahay ng pamilya Alvarez. Dali-dali namang nagtungo itong si Tupe sa bahay ng mga magulang ni Rita upang sa gayon ay makita nga ang totoong sitwasyon. Doon nga ay dumating na itong si Rita kasama ang kanyang kapatid at ang kanyang ina. Nang makita nga ni Tupe ang sitwasyon ni Rita ay agad nitong sinabihan si Raymond na tawagan daw si Maggie upang mapuntahan nga nila sa bahay itong si Rita dahil sa mga panahon na iyon ay kailangan daw ng support ng kanilang kaibigan. At para sa araw naman po ng Miyerkules,
Episode 53. Sa pagkakataong ito ay hindi talaga natiis ni Peterson na sundan ang kanyang asawa na si Rita. Kaya naman, nang makita ni Rita na nasa labas ng kanilang bahay itong si Peterson, ay agad itong lumabas upang magkausap nga sila. Doon ay agad na nagpaliwanag itong si Peterson sa kanyang misis. Ayon nga sa kanya ay ginawa lamang daw nila iyon dahil matagal na nilang pangarap na mapunta siya sa politika. Yun din daw kasi ang pangarap ng kanyang ama para sa kanya. Inamin din ni Peterson na hindi raw siya maaaring magsalita at hindi po pwedeng madamay sina Mr. Hans sapagkat maaaring malagay daw sa alanganin ang buhay nilang lahat habang buhay. Kaya naman, nag-alala itong si Rita at ayon nga sa kanya ay hindi niya susukuan ng kanyang asawa dahil mahal niya ito. Pero hahayaan daw niyang dumaan sa tamang proseso itong si Mrs. Olivia. Paiimbestigahan at paparusahan kung kinakailangan. Dagdag pa nga ni Rita ay dapat daw makausap nga nila Peterson ang taong nagrereklamo laban dito kay Dr. Christopher upang sa gayon ay hindi matanggalan ng lisensya ang nasabing doktor. Madaling araw na nang makatulog itong si Rita sapagkat patuloy nga na umiisip at bumabagabag sa kanyang isipan ang napag-usapan nilang mag-asawa. Nang umuwi na nga itong si Peterson ay agad niyang kinausap ang kanyang ina. Ayon sa kanya ay inamin na raw niya ang buong katotohanan kay Rita at dagdag pa nga niya na hindi na raw nila hawak pa ang pag-iisip ng kanyang asawa sapagkat maaari daw itong manahimik ngunit maaari rin daw silang ilaglag nito. Wala naman silang magagawa kundi tanggapin na lamang ang mga mangyayari. Samantala, kinabukasan naman ay nagtungo itong si Mrs. Perla sa Barangay Talisay upang makausap nga ng personal itong si Dr. Christopher. Ayon sa kanya ay sinuhulan nga raw siya nila Engineer Abad at ni Mrs. Olivia. At dahil nga nangangailangan siya ng malaking halaga para sa panggastos ng kanyang ina sa ospital, ay napilitan na nga siyang sundin ang mga ito. Nagsampa nga siya ng kaso laban dito kay Dr. Tupe, ngunit napakasaya nga raw niya sapagkat sinabihan siya na hindi niya na kailangan pang ituloy ang demanda. Kaya naman humihingi siya ng tawad talaga dito kay Dr. Christopher at pinatawad naman siya ni Tupe dahil nga sa napakabuti talaga ng kalooban nito. Ayon nga dito sa doktor ay hindi naman daw ito kagustuhan ni Mrs. Perla. Ganun pa man ay umiyak ng husto itong si Mrs. Perla sa pagpapasalamat sapagkat ayon sa kanya napakabuti raw ng puso ni Dr. Christopher. Huwebes, Episode 54. Sa pagkakataong ito ay naisipan ni Dr. Christopher na magtungo sa opisina ni Congresswoman Rita. Nang makarating na nga siya doon sa opisina ay agad niyang kinumusta ito. Napatulala nga sa una itong si Rita. Hindi naman ito nagsalita, bagkos ay iniabot niya kay Tupe ang isang USB na ayon sa kanya ay makatutulong di umano para mapanalo nga ni Dr. Christopher ang kaso sapagkat naglalaman ito ng statement ni Engineer Abad at ng iba pang maaaring magamit niya bilang ebidensya. Habang tinititigan ni Dr. Christopher itong si Rita ay naisipan niyang tanungin ito, "Mananahimik ka?" Hindi naman sumagot itong si Rita at ayon nga kay Tupe ay mauunawaan daw niya si Rita sakali ngang piliin nitong manahimik sapagkat pamilya na nga rin daw ni Rita ang pamilya Alvarez. Ganun pa man, humingi ng tawad itong si Christopher dahil daw sa mga naibigay niyang stress kay Rita at kay Baby. Ayon pa nga sa kanya ay mag-iingat daw sana itong si Rita at alagaan ang kanyang sarili. Dagdag pa nga ni Tupe, hindi naman daw sila tunay na magkalaban ngunit hindi daw talaga maiiwasan na magkaroon sila ng pagkakabanggaan dahil nga dito sa kaso. At kung makaluluwag man daw sa kalooban ni Rita ay nais daw niyang malaman nito na hindi siya nagagalit kay Rita. Nagpaalam na nga itong si Dr. Christopher at wala nang sinabi pang iba. Ang huling mga salita na lamang niya ay ingatan nga ni Rita ang kanyang sarili. Hindi naman napigilan ni Rita na lumuha. Ito ay tumalikod at talagang pinipigil niya ang kanyang pag-iyak. Nang lumabas na sa opisina itong si Dr. Christopher ay dun na nga humagulgol itong si Rita at nanalangin. Aniya sa ama ay sana maunawaan daw siya ng Diyos at mapatawad sapagkat nalalaman daw ng Panginoon kung ano ang nasa loob ng kanyang puso. Nais niyang malaman ng katotohanan ngunit pinipili niyang manahimik dahil nga inaalala rin niya ang kalagayan ng kanyang pamilya.
Samantala, dumiretso naman itong si Dr. Christopher sa ospital kung saan naroroon nga nakakonfine si Engineer Abad. At ayon nga kay Engineer ay tutulungan daw nito si Dr. Christopher pagdating sa kaso. Sa kabilang banda ay nag-uusap naman itong sina Olivia, Peterson at Ellie at pinagpaplanuhan nga nila ang maaari nilang maging bala laban sa kaso. Ayon kay Olivia ay dapat daw wag hayaan ni Ellie na masira ang kredibilidad ng pamilya Alvarez at utos nga ni Olivia na ipasa daw ito kay Engineer Abad. Ganun pa man, sinuggest din ni Olivia na siraan itong si Dr. Christopher sa pamamagitan ng pagsasabi na humahabol daw itong si Dr. Tupe kay Rita dahil dati raw sila di umanong magkasintahan. Agad naman na umalma itong si Peterson at ayon nga sa kanya ay hindi siya papayag na gamitin ng kanyang asawa pagdating sa kaso at ayaw din niyang malaman pa at maungkat pa ang nakaraan ng kanyang asawa at ni Dr. Christopher. Ganun pa man, matapos nga ang maghapon na trabaho ng pamilya Alvarez ay pauwi na sana sila nang lumabas sila sa building, nakita nila ang napakaraming tao na nag-aabang sa labas at nagwewelga laban nga sa kanilang pamilya. Nagpaliwanag agad itong si Peterson sa mga reporters at ayon nga sa kanya ay sinisiraan lamang daw sila ng kalaban nila sa politika. Ngunit hindi naniwala ang mga nagwewelga bagkus ay binato sila ng napakaruming tubig at sinugundahan pa hindi pa nakontento. Binato sila ng bato at sakto namang natamaan sa ulo itong si Peterson na naging dahilan kung bakit siya maging duguan. Agad na dumiretso ang dalawa sa loob ng kanilang sasakyan at naibalita nga ito sa telebisyon na naging dahilan naman upang mabalitaan nga at makita ng mga residente ng Barangay Talisay. Doon ay agad nilang hinusgahan ang pamilya Alvarez. Ayon sa kanila ay pinlano nga daw talaga ito ng pamilya Alvarez upang lokohin sila. Ayon pa nga sa mga ito ay malamang kasabwat daw itong si Congresswoman Rita. Ngunit nang marinig ito ni Christopher ay agad naman niyang pinabulaanan ng lahat ng ito. Ayon sa kanya ay maniwala raw sila sapagkat nagsasabi daw siya ng katotohanan. Hindi rin daw alam ni Rita ang mga nangyayari at isa lamang din daw siyang biktima tulad ng mga residente sa Barangay Talisay. Kinabukasan ay nagsimula na nga ang kanilang demandahan. Sa unang araw ng kanilang hearing ay naunang kinastigo itong si Engineer Abad. Ayon nga kay Atty. Ellie ay napakarami raw mamahaling gamit ni Engineer Abad. Kasama na rin daw ang mga mamahaling sasakyan at lagi daw siyang natatagpuan linggo-linggo sa kasino. Ayon naman dito kay Engineer Abad, bakit masama ba? Hindi naman daw masama na magtungo siya sa kasino, ngunit dahil nga sa paglalaro niya dito ay napakarami niya ng utang dahil sa kanyang pagkatalo na siya namang naging dahilan upang pilitin at gipitin daw di umano ni Engineer Abad ang pamilya Alvarez. Agad naman na nag-init ang ulo ni Engineer at ayon nga sa kanya ay wala raw katotohanan ang sinasabi ni Atty. Ellie. Nagreklamo rin ang attorney ni Engineer Abad at ayon nga dito ay hinaharas daw ni Atty. Ellie ang kanyang kliyente. Dagdag pa ni Engineer Abad ay nagsisinungaling nga raw ang mga Alvarez at totoong si Olivia daw di umano ang nag-utos sa kanya upang lasunin nga ang ilog ng Barangay Talisay. At si Olivia nga rin daw ang may pakana upang sirain ang pagkatao at pagiging doktor ni Dr. Christopher. At doon na nga po nagtatapos ang episode 54. At para nga sa araw ng Biyernes, episode 55, ito na po ang mga pangyayari. Isang araw, habang nagkakakwentuhan ang mga residente ng Barangay Talisay, ay nabanggit nga ni Manong Oka na matagal na raw pinaplano nila Congresswoman ang pangyayaring ito. Ngunit agad naman itong pinabulaanan ni Michelle dahil ayon nga sa kanya ay grabe naman daw magsalita itong si Manong Oka, parang hindi naman daw siya nakinabang noong mga panahon na madalas nagtutungo roon ng mag-asawang Alvarez at nagbibigay tulong sa kanila. Kaya naman agad silang inawat ni Dr. Christopher. At sa di kalayuan nga ay dumating rin itong si Paulina at doon ay nagsimula na nga silang mag-picture taking. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto ay nakita rin nila ang pagdating ni Rita at doon nga nagsimula ng humingi ng tawad itong si Congresswoman Rita sa mga residente ng Barangay Talisay. Ayon sa kanya ay mahirap man daw paniwalaan, ngunit nais daw niyang malaman ng mga ito na talagang bukal sa kanilang puso ang pagtulong nila noon sa mga tao sa kanilang lugar dahil nga deserve naman daw nila ito. Kaya
Kaya naman agad silang inawat ni Dr. Christopher. Ayon nga sa kanya ay hindi raw magandang tignan na sila mismo ay nagtatalo. Makaraan ng ilang sandali ay tumawag itong si Raymond kay Tupe at ayon nga dito kay Dr. Christopher, kumusta na nga raw ba talaga itong si Rita? Agad naman siyang binilitaan ni Raymond at ayon nga sa kanya ay parang umiiyak nga raw. Kaya naman nakiusap itong si Dr. Christopher na kung maaari daw ay bantayan naman nila itong si Rita. Samantala, sa ibang pagkakataon ay nanonood naman ng telebisyon itong pamilya nila Rita at nakita nga ng nanay niya na nagpa-interview itong si Mr. Marcos na siya namang kalaban sa politika ni Peterson. Ayon nga dito kay Mr. Marcos ay nag-aalala raw siya para kay Peterson sapagkat nalalaman nga daw niya na kung ano ang puno ay siya rin daw bunga. At maaaring maimpluwensyahan na nga rin daw ang asawa ni Peterson. Agad namang sinabi ng reporter na kung sino nga raw ba ang tinutukoy nito, si Congresswoman Rita nga raw ba? Ang sagot naman ni Marcos ay, ikaw ang nagsabi niyan. Sabay naman ng galaiti sa galit itong nanay nga ni Rita at ayon sa kanya ay ang yabang-yabang nga daw ni Mr. Marcos at dapat daw magsalita itong si Congresswoman Rita upang ipagtanggol naman ang kanyang side. Agad naman itong pinigil ni Peterson at ayon nga sa kanya ay hindi na makakatulong pa kung papatulan daw nila ang mga bagay na pinaparatang sa kanilang pamilya. Agad naman itong niyakap ni Rita at ayon nga sa kanya ay wag daw mag-alala ang kanyang ina sapagkat malalaman din daw ang katotohanan base nga daw sa ebidensyang ilalabas sa korte. At sa pagpapatuloy naman nila sa korte ay nagsalita na nga itong si Dr. Christopher at ayon sa kanya ay si Mrs. Olivia Alvarez daw ang may pasimuno ng lahat sapagkat nagsimula raw ito nang sirain nila ang pagiging doktor niya sapagkat umupa pa nga raw sila ng ibang tao upang isagawa ang kanilang maitim na plano. Dagdag pa nga ni Tupe ay ginagawa raw iyon nila Olivia upang manahimik siya sapagkat marami nga raw siyang nalalaman simula nang malason nga ang mga tao sa Barangay Talisay. Isang gabi nga habang masarap na natutulog itong si Peterson ay hindi naman makatulog itong si Rita sapagkat nai-stress na nga siya at iniisip niya ang mga problemang nangyayari sa kanilang pamilya. Lingid naman sa kaalaman ng kanyang asawa na si Peterson, siya ay dinudugo na maaaring maging dahilan upang siya ay makunan. Kaya naman ilang araw din siyang nagtungo sa ospital upang magpa-check up at ayon nga sa advice ng doktor sa kanya, dapat daw ay mag-relax siya at iwasan ng ma-stress. Isang araw ay pumasok itong si Peterson sa loob ng kanilang kwarto at doon nga naabutan niyang nakahiga pa itong kanyang asawa na si Rita. Ayaw na sanang sumama ni Rita, ngunit hindi niya matiis ang kanyang asawa, kaya naman dali-dali itong bumangon at nagbihis upang magbigay suporta sa magaganap na debate sa pagitan ni Marcos at ng kanyang asawa na si Peterson. Ayon nga kay Peterson ay wala daw kinalaman ang kinasasadlakan nilang kaso ngayon sa ginagawa nilang pagtulong sa mga tao sapagkat katumbas daw ng isang pagiging Alvarez ay ang pagiging isang public servant. Ngunit umalma naman agad itong si Marcos. Ayon sa kanya, bakit tila nakapagtataka naman daw na nung mga panahon na gumuho ang kondominium ng pamilya Alvarez ay wala ni isa di umano ang nagreklamo laban sa kanila. Siguro daw ay dahil nga sa tinapalan nila ng pera ang mga tao noon, kaya wala daw nagsalita ni isa. Matapos nga ang debate ay agad siyang kinausap ni Senador at ni Mrs. Olivia na kanyang ina. Ayon nga dito kay Senador ay bakit daw bumabagsak na nga talaga ang kanyang rating na dati-rate naman daw ay napakataas, ganun din ang kanyang asawa na si Rita. Konting-konti na lamang daw at mauungusan na siya ni Marcos. Kaya naman ayon nga dito kay Senador ay dapat daw nila itong gawan ng paraan. Sinugundahan naman ito ni Olivia at ayon nga sa kanya dapat daw na magtungo muli ang mag-asawang Peterson at Rita sa Barangay Talisay upang makita daw ng media at maipakalat sa mga tao na talagang okay ang relasyon niya sa mga mamamayan ng Barangay Talisay. Dagdag pa nga ni Olivia ay napakalaki raw ng ginastos ni Peterson mula sa sarili niyang bulsa upang mapagawa lamang ang proyekto sa naturang barangay, kaya nararapat lamang daw na mapakinabangan niya iyon. Lingid sa kaalaman ni Peterson, ng mga oras na iyon ay nagpaplano na nga itong si Rita na magtungo sa Barangay Talisay upang makausap daw ang mga tao doon. Nang makarating si Rita sa Barangay Talisay ay naabutan niya ang mga residente doon na nagpi-picture taking kasama nga itong si Dr. Christopher at sila Kapitana. Agad naman siyang nilapitan ni Tupe, ngunit mababaka sa mukha ng mga tao doon na talagang galit sila at masama ang loob nila sa pamilya Alvarez. Kaya naman nang sabihin nga ni
may tupi na kuhaan ng maiinom na tubig at upuan itong si Rita ay halata na nagdadabog pa nga itong sa kapitana. Hindi nga nagtagal ay nang maiabot na nila ang inumin ay diniretso siya ni kapitana kung bakit daw naparoon pa sa barangay Talisay itong si Rita. Hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa itong si Rita at ayon nga sa kanya ay nagtungo raw siya doon upang mangumusta at humingi ng tawad sa kanilang lahat. Dagdag pa nga ni Rita ay mahirap man daw paniwalaan, ngunit nais daw niyang sabihin sa kanilang lahat na talagang galing daw sa puso ang ginagawa nilang pagtulong noon, lalo na nga sa mga residente ng barangay Talisay, sapagkat naniniwala daw siya na deserve naman talaga daw ng mga tao doon na matulungan. Ngunit isang babae naman ang agad na umalma dahil ayon nga sa kanya ay nagtungo lamang daw doon si Rita sa kanilang lugar upang amuhin silang lahat at masigurado ang kanilang boto para sa asawa niyang si Peterson. Ngunit hindi nga nagtagal ay may dumating na mga reporter sa barangay Talisay upang sugurin nga at tanungin na naman itong si Congresswoman Rita, kaya naman dali-dali siyang itinago nila Simon sa loob ng klinik. Sinubukan ni Kapitana na harapin ang mga reporters at kunin ang kanilang mga atensyon nang hindi nga inaasahan na biglang lumabas itong si Dr. Christopher at ayon nga sa kanya isa ka na lamang daw sila interviewin. Isang babae naman na reporter ang agad na umalma at ayon nga sa kanya ay bakit daw tinatago nila itong si Congresswoman Rita, may tatanungin lamang daw silang napakahalaga dito. Siguro raw ay pakanana naman ito ni Peterson. Kaya naman lingid sa kanilang kaalaman ay napag-utusan ng nasabing reporter ng partido nila Marcos upang manggulo at magmukhang hindi kaaya-aya ang nasabing interview sa mga tao sa barangay Talisay. At dito na nga po nagtatapos ang ating episode 55. Kung kayo po ay bago dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload. Sa mga nagpapa-shoutout po, huwag kayong mag-alala mga kaibigan dahil bukas po ay makikita nyo na isa-isa ang inyong mga pangalan. Kaya kung kayo po ay umabot hanggang dito sa dulo ng ating video ay wag na po kayong magdalawang isip pa na i-comment na po ang inyong mga saloobin sa baba. Maraming salamat po sa inyong suporta. Magkita-kita po ulit tayo bukas. Salamat!